challenge ko sa mga promoters ng biofloc technology dito sa Pilipinas. Sa pag-aalaga ng hito o kaya tilapia. Ilabas ninyo yung mga evidence nyo na yung biofloc technology, no water change ay matagumpay ng ginagawang sistema ng pag-aalaga dito sa Pilipinas. Ang tagal na ninyong nag-i-introduce niyan. Ngayon, panahon naman siguro na ipakita ninyo kung sino-sino yung mga nag-success sa sistema na pinopromote nyo noong pa man. Kasi nag-aantay kami. Gusto namin makita kung successful yung system na yan. At least may adapt na natin. Kailangan na natin yan. Lalo ngayon na wala tayong food security. Kaya, challenge ko sa mga promoters ng biofloc technology. Ilabas na ninyo yung mga success story nyo para na sa ganun, magawa na natin dito mismo sa ating bayan. Kung ikaw o kayo ay nagbabalak na mag-alaga ng tilapia o kaya hito using biofloc technology, eto yung tatlong simpleng dahilan. Tatlo lang ibibigay ko sa inyong dahilan kung bakit wag ninyong papasukin iyang sistema na yan dahil sa tatlo na to. Una, kung first timer ka. Pangalawa, kung may trabaho ka, wag mong papasukin yan. At yung pangatlo, kung limitado ang iyong kapital, wag lalo na pasukin yung biofloc system, no water change. Tiyak ko, mapupunta tayo sa wala. Ang totoo niyan kapatid, kapag first timer ka, hindi porket sabihin mo na nag-seminar ka na, nagkaroon ka na ng farm visit, ng hito farm o kaya tilapia farm, ay equip ka na sa knowledge ng pag-aalaga sa pag-farming. Kasi nga, hindi mo pa ginagawang aktual. Magkaiba kasi yung teorya na itinuro sa'yo kaysa sa dun sa aktual na ikaw mismo yung gumagawa. Kapag first timer ka, ay wag mong sabihing maalam ka na. Kasi nga itinuro sa'yo. Ang totoo niyan, yung itinuro sa'yo doon, theory yun. Baka nga yung mga nagtuturo nga sa'yo, wala silang fispan mismo. Nagfa-farm visit din lang ang mga yan. So anong itinuro sa'yo? Yung experiences din ng iba. Hindi yung kanilang personal experiences. Parang kinonvey lang nila yung mga informations sa'yo. So hindi ka pa technically equipped. Ngayon kapatid, ang gagawin mo, magsimula ka sa basic. Pumunta ka muna dun sa traditional farming. Yung sinasabi ko na noon pa, gamayin mo muna yung karakteristik ng alaga mong hito. Gamayin mo muna kung paano sila gumalaw, kung paano mo sila alagaan. At least isang cycle or 3 to 6 months na gagawin mo sa traditional farming bago mo pasukin yung komplikado na biofloc technology. Yung idea ng mga ibang mentors dyan na okay lang malugi sa first time, hindi pwede sa atin yun. Hindi ka tanggap-tanggap yung idea na yan na kailangan mong malugi bago ka kumita. Kung kailangan mo munang kumita, hindi pwede yung kailangan mo munang malugi bago kumita. Paano na yung kapatid? Yung first time na pag-aalaga mo ng hito, iyan din lang yung pera na naipon mo. O ano na ngayon yung gagamitin mo sa susunod? O di wala na. Nalugi ka na, wala ka ng pera, magtatrabaho ka ulit para mag-ipon. Sayang, di ba? Mag-i-invest ka na din lang naman, siguraduhin mo na wag doon masyadong intensive, highly technical farming. Huwag tayong padalos-dalos. Kasi matatamis ang dila ng mga promoters ng intensive farming talaga. Akala mo napakadaling alagaan ng isda. Akala mo ganun na lang kung magsalita sila na ganito lang ang gagawin mo. Meron ka lang kaalamang nakuha sa seminar, pasukin mo na. No. Pare-parehas tayong hindi kikita pagka ganyan. Kapag first time ka, wag mong papasukin ang intensive or biofloc technology na ini-introduce nila, which is very highly technical, very highly complicated. Di ba nga sinasabi na natin noong pa, the higher the density, the higher the problem you will encounter sa iyong farming. So, ganun lang kasimple. Wag muna tayo dun sa komplikado. Doon muna tayo sa basic. Number 2, kung bakit wag mong papasukin
ang intensive hito farming o kaya intensive tilapia farming kung meron kang trabaho. Sabihin na natin nagtatrabaho tayo sa pabrika o sa opisina. Umaalis tayo ng bahay alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. So umaga nakapagpakain ka na. Umalis ka na ng bahay. Tapos dudungawin mo na lang pagdating ng hapon. Napakaraming pwedeng mangyari sa pond natin sa loob ng 8 oras o 9 o 10 oras na wala ka na hindi mo tinitingnan iyong pond mo. Iyong 10 to 12 hours na hindi mo ma-monitor yung bioflak system mo, baka lang naman. Kasi one time lang yan. Baka magkaroon ka ng problema. Sabihin natin umalis ka ng bahay, maganda yung mga parameters ng fish pan mo. Goods lahat. Di kampante ka, pasok ka na ng trabaho. Alas 8, wala ka na sa bahay. Pagdating ng alas 10 ng umaga, nag-brown out. Ano mangyayari? Syempre, pag nag-brown out, kung medyo malayo yung trabaho mo, tatakbo ka pa, maapektuhan yung trabaho mo. Para lang ma-monitor mo yung fish pan mo sa bahay. Kung hindi ka pinayagang makauwi, o edi 10 oras o kaya 12 oras na wala ng aerator, wala ng aeration yung fish pan mo. Kapag ka intensive bioflak hito farming ka o kaya tilapia farming, yung 12 hours o 10 to 12 hours na walang aeration yung fish pan mo, tiyak ko yan, lutang ang mga alaga mo. So kung nagtatrabaho ka, kailangan doon ka muna sa traditional farming. Alam mo kung bakit? Kasi yung traditional farming, 247 yan na walang kuryente, buhay na buhay yan. Kasi nga nasanay siya na wala siyang artificial aeration. Ngayon, buhay na buhay yan, kahit mataas ang ammonia yan, within 12 hours, hindi mamamatay pa yan. Matibay yung hito. Yung 10 to 12 hours na wala ka sa bahay, pag uwi mo, kita mo, medyo nagtatayuan na yung mga hito mo. So, madali lang ang remedyo sa traditional farming. Palitan mo ng tubig yan, automatic yan, masigla na ulit yung mga hito mo. Okay, sabihin natin may trabaho ka. So, ikaw ngayon yung nag-attend ng seminar. Ikaw yung meron ng knowledge doon sa sistema na gagawin mo sa iyong fish pond. Ngayon, anong mangyari? Kapag wala ka na nakabantay sa fish pan mo at ikaw lang yung may knowledge kung paano patakbuhin yan, wala na, magkakaproblema tayo. Ngayon, ano naman ang solusyon dyan? Kapag alam mo na lagi kang wala sa inyong bahay o malimit kang wala dahil sa trabaho mo, kailangan meron kang katiwala doon sa fish pan mo. Kailangan yung asawa mo, yung anak mo, o kung sino man ang pagkakatiwalaan mo, siya ang pa-attendin mo sa training. Hindi lang ikaw yung nag-a-attend ng training dahil nga lagi ka wala sa bahay. O kaya hindi ka nakatutok sa fish pan mo. So, yun naman ang solution doon. Pero, kung wala kang ibang aasahan dahil may trabaho ka, wag. Pag-uwi mo ng bahay, mabubulaga ka na lang. Patay lahat ang iyong alaga. Yung pangatlo pa, sa dahilan na ibibigay ko sa inyo, ito napaka-importante din. Pero lahat ng tatlo na sinasabi ko sa inyo, importante lahat yan. So, yung pangatlo, iyan yung kung konti lang ang kapital mo. Medyo mahirapan ka. Kasi dito, ang budget sa pagkain ng hito ay 10 piso bawat isang hito. From fingerlings to harvest. 3 to 4 months. Gagastos ka dyan ng 10 piso na patuka bawat hito. Ngayon, kung mag-aalaga ka ng 1,000, i-expect mo na dyan na ang magiging patuka mo ay 10,000 pesos. More or less, pero tiyak ko na andyan yung range niya. Pag sa traditional ka nag-alaga, yung 10,000 mo, ang idagdag mo na lang dyan, yung gastos mo sa tubig. Saka, kung kuryente mang ginagamit mo, yan na lang yung idadagdag mo dyan. Pero pagka sa intensive system ang pinasok mo, hindi lang patuka at tubig ang gagastusin mo. Kailangan mo na mag-invest dyan ng mas malaki. Mag-invest ka lang aerator, hindi piso-piso yan. Mag-invest ka sa generator, kung hindi generator, mag-invest ka sa solar para may magamit ka. Just in case na mag-brown out sa lugar ninyo, meron kang reserba, power supply, kumbaga, para mapanatili mo na umaandar
yung aeration doon sa fish pan mo. Bukod sa patuka mo, sa tubig mo, meron ka ba diyang testing kits? Lahat ng mga testing materials o testing tools na gagamitin mo doon, kung ano-ano yan, ammonia, pH, salinity, acidity, lahat naman yan bibilhin mo. Although one time. Pero dahil nga sa first timer ka, one time, ang laki na ng gastos mo. Malaki na ang gagastusin mo agad. Meron ka pang i-add na probiotics, water treatment, nitrifying, molasses, di ba? Ang dami mo nang idadagdag na gastusin mo. Unlike nun sa traditional, ang gastos mo lang ay patuka, asin, gasolina. Dito ngayon sa intensive farming na pinasok mo, hindi lang doble, triple. Baka 4 times pa nga ang gagastusin mo. Kung experience mo na lugi ka sa unang pagkakataon, which is normal na sinasabi nila, paano na yung susunod kung wala ka ng kapital? Kaya napaka-importante, maghiwais ka. Hindi po pwede na ibuhos mo na lahat yung pera mo dyan sa isang pagkakataon, sa unang pagkakataon. Baka nga yan, sa retirement mo pagaling yan. Tapos, pinasok mo intensive heato farming, biofloc technology. Hindi lang bitter ang aabutin mo. Ang asim na mukha mo, sigurado ako. Kaya, mga paps, etong ibinabahagi ko sa inyo, actually, hindi ito piro, pero medyo nakangiti lang ako. Kasi parang ang pangit naman yung seryoso. Hindi ito biro. Yung pinaghirapan mo na matagal na panahon yung pinag-ipunan mo o kaya nagbenta ka pa kung ano-ano para magkaroon ka lang ng fish pond sa intensive heato farming mo na o tilapia farming. Mapupunta lang sa wala. Mag-invest ka na lang sa lupa. Kahit pa paano may papamana ka. Yung fish pond na yon, yung concrete pond na yan, mapapamana mo ba yan? Ang mapapamana mo lang dyan yung structure, pero yung isda, hindi mo yan mapapamana. Eto mga paps, magpapakita ako sa inyo ng isang video, hihiramin muna natin. Itong tao na to ay magaling. Meron siyang technical know-how. Yung knowledge niya dito sa ginagawa niyang tilapia farming ay napaka-broad. Kaya niyang ipaliwanag yung mga technicalities sa kanyang farming. Ginawa niya ngayon yung biofloc system, no water change. Pero sa kalaunan, hindi siya pwede ng no water change. Natuklasan niya. Kasi talagang pinag-aaralan talaga ng taong ito. Iyan si NDD Solar. Mga paps, bisitahin yung kanyang channel, NDD Solar, para makita nyo yung buong kwento, yung series ng vlog niya doon sa kanyang biofloc technology tilapia farming. Ang taas ng kanyang knowledge dito sa kanyang ginagawa. Pero sa bandang huli, hindi pa rin siya nagtagumpay. So, makakalungkot man, pero ito talaga yung reality. Itong intensive biofloc farming, isang pagkakamali mo lang, isa lang na nagkamali ka, o isa lang ang mamiss mo sa mga bagay na importante dyan, wash out yung alaga mo. Alam mo nangyari sa kanya? Brown out lang. Nag-brown out. Pagdating niya, lutang na mga alaga niya. So, ito, tingnan natin para sabihin nyo naman na hindi ako nagsisinungaling sa mga pinagsasabi kong walang kwenta na to. Ako, nagbibigay lang ako ng babala. Then, of course, may mga suggestion din naman ako kung anong gagawin natin. Para pare-parehas tayong maging masaya, pare-parehas tayong kumita sa ating farming. Titingnan ko ito as I go along kung ano ang resulta nitong zero water exchange na mag-improve ang carbon to nitrogen ratio. Yan mga paps, yung sistema na i-adapt ni NDD Solar ay biofloc technology, no change water. Dati, ang ginagawa ko kasi na nag-release ako ng about 30% na clean water. Tapos, minsan hindi na ako nagbigay nitong ammonia, I mean yung molasses. At saka ito hindi ko binibigay. Pero worst ang nangyayari doon dahil marami pang casualty. Ayun ang sinasabi niya, kapag na-miss niyang maglagay ng isa man doon sa mga ingredients ng pan niya. Ingredients yung molasses o kaya yung nitropix, ganun, o probiotics, marami daw ang casualty. So far sa ginagawa ko sa ngayon ay maganda ang epekto niya. And then ang feeding is control lang talaga kasi nasa isipan ko na yan, the moment na magdami ako dyan ng bigay sa kanila, ay ang 70% na yan mag-turn into waste na mag-produce ng
ammonia na yon ang nakaka-poison, nakalason sa kanila. Minsan kasi nagtataka ka na lang. Bakit sinusunod mo naman yung formula, sinusunod mo naman yung sistema, bakit nag-accumulate pa rin yung ammonia? Ito, paano nila ipapaliwanag yan? Yan lang, ang negative sa earthen pan is that limited ang space. Not limited is kailangan malapad pala ang iyong space and then konti lang iyong pwede i-grow doon dahil nga sa ratio na 5:1 ang stacking density. Whereas dito, mapalaki-laki mo pero sobra naman kahirap. Keep on monitoring talaga. Lagi-laging minomonitor mo ang mga kondisyon ng tubig, especially. Whereas dito, mapalaki-laki mo, pero sobra naman kahirap. Keep on monitoring talaga. Technical know-how unquestioned. Pero siya na ang nagsasabi, napakahirap talaga. So, magkuha tayo ng sample. Gagamit tayo nito ng ating mga freshwater master test kit. At ito naka-ready na pH reagent, ammonia 1, 2, and then this one is nitrite, and then nitrate. So kuha tayo ng sample at ilagay natin dito, tag-isa-isa. So iyan na yung reality. Pagka nandun ka na sa intensive farming, paggising mo pa lang sa umaga nakatutok ka na. So ang dami ng test na gagawin mo sa tubig mo. Magko-consume ka na ng oras doon pa lang sa testing. Kung sinasabi ko, kung may trabaho ka, kaya mo bang gawin yan? Habang nagtatrabaho ka, ikaw nag-aasikaso dun sa pan mo. Maapektuhan ang kinabuhi mo. So, the best ang aking sukat ng parameters dito at saka nagiging effective ang zero water exchange. 1 week after ko in-introduce, hindi ako nag-drain ng tubig. Ang ginagawa ko lang is nagdadagdag ako ng konting fermented na nitrifying probiotics. Kanyang monitoring doon sa kanyang pond, sinasabi niya ay nakukuha na niya yung the best result o the best performance. Sa ngayon, nasabi ko naman sa aking previous video na hindi pa rin na-solve ang ammonia. Kahapon ay nakumarga ako, nag-drain ako ng 80%, pero after that na nag-refill na ako, sinukat ko ang kanyang ammonia, it is still between 4 and 8. Wala pa siyang laman na probiotics. Bakit ganon? So, but nag-research ako na walang solusyon ang ammonia kung di i-drain mo lang ang mga old na tubig sa pan. Yun lang talaga, i-drain mo and then palitan. O ayan na, habang tumatagal yung kanyang pond, ay nakikita na niya na hindi na niya nasosolusyonan yung pagtaas ng ammonia. Ngayon, ang sinasabi niya, the best thing to do is change water. Palitan yung tubig. Pwede palitan mo 100%, 100%. At iyan yung principle ng traditional farming na minamaliit ng iba, traditional farming. Ayun, napipilitan ngayon ang bioflux system na i-adapt yung naando doon sa traditional farming dahil hindi na umuubra yung no water change. So ang ginagawa ko ngayon is troubleshooting. The moment na nagpalit na ako ng panibagong tubig without anything, sinusukat ko ang ammonia contents niya. Actually, nasukat ko ang ammonia ng deep well na ito, it is 0 ppm. So, nag-worry ako kung ano ba ang nag-cause doon sa loob. May Kompleto siya sa aparato. Sinukat niya yung tubig poso kung ano yung antas ng kanyang ammonia. So, 0 ppm. Ibig sabihin, napaka-clear yung tubig niya. Walang ammonia. Ngayon, ang pinagtataka niya, bakit afterwards tumataas na agad yung ammonia content? Malamang yan. Ito, idea ko lang. Baka doon din sa mga gamot na nilalagay dyan, doon nagkakaroon yung reaction, tumataas yung ammonia content. Ang ginagawa lang ng paraan, lalagyan mo ulit ng panibagong gamot para mapababa mo ulit. Business cycle ba? Diba? Actually, binasa ko lahat-lahat eh. Rotten feeds, unconsumed feeds, yan ang cause ng ammonia, mga dumi nila.
kung ano ba dyan ang nagdagdag. So yun, hindi na nakayanan maari ng ating nitrifying probiotics. Hindi na ako ang nagsasabi niyan. Sabi niya, hindi siguro nakayanan yung nitrifying o yung probiotics. Hindi sa akin galing yan. Sa kanya yan. Ang taas ng antas ng kanyang technical know-how. Yan ang nadiscover niya sa kanyang pond. So, yan ang intention ko sa ngayon. I-drain ko to the minimum and then magpalit. Pag napalitan ko na, susukatin ko ulit ang kanyang ammonia before introducing this nitrifying probiotics. Malinis naman to actually. Nakikita nyo yan. Sobrang linis yan eh. Wala namang dumi. Nagtataka nga ako bakit ganito. Na hindi maalis-alis yung 4 ppm na yun, between 4 and 8 na ammonia. Ito, Mr. NDD Solar, wala naman akong basehan. Pero opinion ko lang. Nakita mo malinis yung tubig. Pero nagtataka ka bakit tumataas yung ammonia. Kasi nga, naglagay ka ulit ng additives. Naglagay ka ulit ng mga probiotics o kung ano pa naman yung nilalagay mo. Kaya, nagtaas ulit yung ammonia level mo. So, ang hirap kontrolin, di ba? Unlike sa traditional system natin, pag marumi na yung tubig, palit, hindi mo na problema yung ammonia. Di ba? Ganun lang yung cycle natin sa traditional, kaya hindi mahirap. So iyan mga paps, ini-invite ko kayo na bisitahin ang channel ni NDD Solar. Dahil dito, sigurado, tiyak ko, yung mga todo promote ng bioflak technology dito sa Pilipinas, panoorin ninyo to. Etong channel na to, diniscuss lahat ng mga technicalities ng pag-aalaga sa bioflak system. Pero makikita ninyo, napakagaling ni NDD Solar dun sa mga paliwanag niya doon sa sistema. Pero at the end, hindi siya nagtagumpay. Ito mga paps, yung comment kay NDD Solar. Pa-update sir ng bioflak pond mo. Share naman ang experience nyo para sa mga nanonood. So nag-reply si NDD Solar, ito. Sir, good day po. Itinigil ko na ang bioflak. Nasa earthen pond na ako now. Mahirap i-maintain ang bioflak. Highly technical po siya, kaya mas maganda sa pond na lang. Sabi sa comment, update sa bioflak loads. So, sumagot si NDD Solar, Sir, natigil na ako sa bioflak. Nagkaroon ng brownout noong New Year, kaya emergency harvest ako at nabenta ng palugi. Hehehe. So, yan ang karanasan ni NDD Solar. Ibig kong sabihin mga paps, isang pagkakamali lang, isang brownout lang, nalugi na si NDD Solar. Sa lahat ng hirap na pinagdaanan niya, sa lahat ng sacrifices niya, yung kapital niya, napunta lang sa pagkalugi. Kaya paps, wag.